Amen. Yan, purihin ang Diyos sa umagang ito. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Yan, salamat sa Panginoon sa mga patotoo na ating napakinggan buhat sa ating mga kapwa-kapatiran. Talagang gumagawa ng mga mahiwagang bagay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Yung buhay lang natin, sa totoo lang, halaga na pagpapala na binigay ng Diyos sa atin na dapat ipagpasalamat. Lalo na samahan pa ng mga kamanghamanghang bagay. Yung iba yan, kagaya ng ating mga prayer request, kagaya nung sa ama ng ating kapatid, Sister Mikay, lagi natin pinanalangin. Napakahalaga talaga lang sama-sama tayo nanalangin at nakikita niya sa isang anak na talagang sa puso niya nagnanais siyang tumigyan talaga ng katugunan yung nais ng ama niya para sa kanilang pamilya, na makatulong sa kanilang pamilya. Yun nga, tinugon ng Panginoon. Isang bagay na mahiwaga yun kasi siyempre hindi naman biro yung mag-apply ka lang, yung edad mo ay talagang hindi na din ukol din sa trabaho kasi senior na yung papa niya at yung kanyang trabaho ay medyo may kabigatan. Kagaya ni Pastor Eddie, yung may kabigatan yung trabaho nila at kung tutuusin sa kaisipan ng tao, hindi na fit sa edad nila. Amen? Kaya, pero ganoon pa masawat habang ng Panginoon sa tulong ng lakas na kaloob niya sa ating mga pisikal na pangangatawan, yung mga bagay na hindi posible ay talagang posible sa Panginoon. Amen? Yan, purihin ng Diyos. At hindi lang yun, yung ating mga prayer request, yung kay Sister Reggie, yun nga, yung prayer request niya sa kanyang sarili. Gusto niya lalaki at talagang lalaki ang binigay ng Diyos. Tandaan natin, kapag tayo hihiling sa Panginoon, talagang sambitin lang natin ng bukas sa ating mga puso at aasahan natin talagang ay bibigay ng Diyos yan. Naalala ko nga ako din sa anak ko Sabi ko, gusto ko, Panginoon, kung mag-anak ako, una lalaki. Binigay talaga lalaki. Pangalawa, kulubin mo man, Panginoon, magkaroon pa kami ng anak, babae. Talagang binigay ng Panginoon, babae. Kaya meron akong anak na lalaki at babae na. At sa katunayan nga yan, kung lulubin pa ng Panginoon, ayaw na ng anak, asawa ko. Ayan, ayaw niya ng dagdagan, may hero anak. Pero ganoon pa man, sabi ko sa Panginoon, Lord, gabayan mo ang aking pamilya. Kaya sa lahat ng pagkakataon at wala ko ibang hinihiling sa iyo. Ang lumaki ang aking mga anak na mayroong pagkakataon sa iyo. Amen? Yan, purihin ng Diyos. Sa iba't iba pa natin mga kapatiran, kagaya ni Nanay Lord, yan. Yung mga panalangin niya sa Panginoon at yung paggabay sa kanya ng Diyos ay talagang nadaraman niya sa kanyang buhay. At hindi lang sila. Alam ko lahat tayo may mga ginawa ang Diyos sa atin, sa ating buhay, sa pagising sa umaga, sa araw-araw na tayo ay lumalabas ng tahanan. Maraming mga bagay na ginagawa ang Diyos. At kung minsan pa nga, hindi natin namamalayan. Kaya nga sabi ng kanta ni Don Bowen, God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. Yan, gumagawa siya ng mga bagay sa sarili niya na hindi natin nakikita. Yun yung mga bagay na yun ay yun yung nasa Jeremiah 29:11. Mga bagay na mas mabuti para sa atin. Yan, na hindi natin namamalayan. Kaya sabi ng Bible, lahat ng ating mga nangyayari sa atin, dapat natin tanggapin ito ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ano ba ang inyong ginagawa? Gawin niyo ang lahat na parang ang Diyos ang pinaglilingkuran ninyo. At lahat ito dapat dedikasyon natin sa Diyos. Amen? Yan, palakpakan muli natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan, purihin ng Diyos yung nakaraan, yung topic natin kay Pastor Eddie, yung kay Jacob, tsaka kay Esau. Yan. At kanina, kay Moses naman. Yan. At yung ating mga children. Yan, mga susunod na mga lingkod ng Diyos. Purihin ng Diyos. Yan. At panalangin natin na sila lahat ay dumating sa time na ma-secure natin sa kanilang paglaki, talagang makilala nila ang Diyos. Nang sa galon, di natin magaya yung panahon nila Moses. Yan, yung panahon nila Moses kasi ang gusto ng Diyos nun, kwento nila sa kanilang mga anak,
yung kadakilaan ng Diyos. Yan. Kaya nawala na sila, nawala na si Joshua, nawala na sila Caleb, at nawala na rin si Jose, natabunan na yung kadakilaan ni Yahweh. Hanggang sa panahon natin ngayon, hindi na kilala ng mga tao ang salita ng Diyos. Bagkus, sabi ng Romans, naghaka-haka na sila ng mga bagay patungkol sa Diyos. Sa halip na sambahin nila ang lumalang, ang sarili nilang nilalang, ang kanilang sinamba. Amen? Kaya tayo ngayon, nabubuhay sa paniniwala, buhat sa ating mga tradisyon, buhat sa ating mga sabi-sabi ng ating mga ninuno. Yun yung katotohanan. Pero salamat sa Panginoon at may iniwan siyang sulat para sa atin. Ang banal na kasulatan na nagtuturo ng kaligtasan. Sabi ng 2 Timothy 3:16, nagtuturo upang tayo matuto ng tamang katuruan. Nagagamit ito para sa ating mabuting buhay ngayon habang naghihintay sa maling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na malapit ng maganap. Amen? Yan, purihin ng Diyos. At yun, dagdagan natin yung mga history. Ang ating tema ay pinamagatang si Isaac. Yan, si Isaac. Kaya kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Genesis chapter 21 verses 1 to 8. At pangunahan tayo sa pagbabasya ni Sister Rachel. Tayo natin tumayo at basahin natin ang aklat ng Genesis chapter 21 verses 1 to 8. Tayo po ay tumayo, basahin natin sa Genesis chapter 21 verses 1 to 8. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panawang sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nag-ilang taon at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon, si Abraham. Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang ito. 100 taon na si Abraham nang pinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino bang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sino makakapagsabi sa kanya, ako'y mag-aalaga pa ng bata. Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang ito muli sa buhay na yung binigay sa amin isang malaking pagkakataon para muli kami makapakinig ng iyong banal na salita. Ang pagtuturo mo, ang iyong pangangaral gamit ang iyong mga lingkod nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod kami sa iyo at maging karapat-dapat sa iyong mensahe, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay ibigay mo para sa aming lahat upang lubusan namin maintindihan ang iyong banal na salita, Panginoon. Ikaw ang maitaas, ikaw lamang, at walang iba, Panginoon. Ikaw ang magsalita sa umagang ito, ikaw ang aming pararangalan, maliban doon wala ng iba. Muli, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Hallelujah. Salamat sa Panginoong Jesus. Si Isaac, yung title natin, si Isaac. Nung nakaraan, si Esau tsaka si Jacob. Ngayon naman, si Isaac, yung tatay nila. Kanina si Moses, yan, si Moses, kagaya din natin na naging mahina yung loob. May kapintasan, utal-utal, walang lakas ng loob. Sino ako para humarap sa Paraon? Yan, tandaan ko din. Nung mga time din natin train ako dito sa church, wala pa nun si Pastor Frank eh. Kaya Pastor Lito pa yun, si tinitrain. Yan, at hindi ko din alam yung aking mga gagawin. Yan, binigyan nga ako ng pagkakataong preach noong time na yun. Tumawag pa ako sa aking kapatid na si Pastor, si Kagawad Hilton. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko eh. Dahil alam ko siya naging pastor na din, nagtanong ako sa kanya, isa lang yung sinabi niya sa akin, manalangin ka. Manalangin ka. Ano mas gagawin ko? Manalangin ka. Ano ba yung ipipreach ko? Manalangin ka. Puro panalangin yung sinabi niya sa akin.
Yan, kaya wala akong ibang ginawa, kundi pakinggan siya. Nanalangin na lang ako kasi wala akong ibang marinig, wala akong magawa. Nag-chat-chat lang ako sa kanya, yung dipindot pa nun, text pa lang, text. Manalangin ka, wala pa kasi akong nun video call, wala pa akong cellphone at touchscreen nun, hindi magalong uso yun. Yan. Kaya puro panalangin ang narinig ko sa kanya. Wala akong magawa, hindi naman ako makapunta ron. Alanganin na at wala akong pumasahe, papuntang tip para pag-aksayan ko yung panahon na gano'n. Hindi ko alam na talagang napaka-higit na mahalaga sa bawat buhay ng tao yung mensahe ng Diyos. Kaya yun, kagaya niya rin, na hindi alam ang gagawin kung paano sisimulan, gano'n din tayo. Kaya yun si Moses. At yun nga, isa siya sa mga taong ginamit ng Diyos kung saan hindi rin nakapasok sa lupang pangako dahil maging siya man ang hindi din perfectong nakasunod sa pamantayan ng Diyos. Kasi kung babalikan natin yung story niya, sabi ng Diyos, yung bato, huwag mong mamusap ka sa bato. Kaya lang, ang ginawa niya, pinukpok niya yung bato, kaya rumagasa yung tubig. Kaya yun, isa yun sa mga kadahilanan para nagkaroon siya ng hindi pagsunod kay Yahweh. Kaya isa sa nagkasala nung panahon na yun. Pero ganoon pa man, Diyos ang nakakaalam doon kung bakit hinintulot niya na hindi na makarating si Moises sa lupang pangako. Yan. At ang tanging pamilya lang na nakapasok doon ay ang pamilya nila Joshua at Caleb. Yan. Sila yung dalawang pamilya na nakapasok. Yung angkan lang nila yung nakapasok sa lupang pangako. Kaya yun yung istorya ng panahon na yun ng buhay nila Moses. Yan, napurihin ng Diyos. At ngayon naman, pag-aralan natin yung buhay ni Isaac. Ayan, ito si Isaac. Sino si Isaac? Anak ni Amang Abraham. Yan. Yan, purihin ng Diyos. Kaya si Isaac naman ang ating pag-aaralan. Ang sabi doon, ulit ko lang pagpasa. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at inupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Kahit matanda na noon si Abraham, Isaac ang pinangalan niya ni Abraham sa kanya, anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagsilang nito, 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa, ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino namang makarinig nito ay tiyang na matatawa rin. At sinabi pa niya sa edad na iyon, si Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata. Gayon may, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya matanda na. Yung bata at nang ito'y awati naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Yan, kasi matandang-matanda na sila nang ipinanganak si Isaac at hindi akalain nga ni Sarah na magkakatotoo yung pangako sa kanya ng Diyos. Kaya ang key question dito, sino si Isaac? Ayan, dahil ang oras natin ay mag-alas 11 na, medyo nalihan na lang natin. Ano na lang tayo? Okay, ang key question, sino si Isaac? Sino si Isaac sa pagkakaalam ng lahat? Una, anak siya ni Abraham. Ayan. Ano ba ang pagkakakala natin kay Isaac sa pagkakilala natin sa kanya, lalo na sa mga nagbabasa ng Bible? Ayan. Ano si Isaac? Sino si Isaac? Ano ba? Bukod sa siya anak ni Abraham, ano yung pagkakakala natin sa kanya? Meron ba nakakaisip ng mga bagay na kanyang nabasa sa banal na kasulatan? Okay? Una, number 1, pangako ng Diyos kay Abraham. Yan, sa Genesis 12:1-4. Sige, basahin natin. Genesis 12:1-4. Saan mo yun? Yan. Genesis chapter 12 verses 1-4. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo ay sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Harad noong siya ay 75 taon, sumama sa kanya si Lot. Yan. Genesis
chapter 12, 1-4. Yan. Okay, balik natin sa 1, Brother Joshua. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan na tuturo ko sa iyo. 2, pararamihin ko ang mga anak at apo mo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Okay, sinabi ni Yahweh kay Abraham, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. At ang unang anak niya nga noon, si Ismael. Yan, sa buhay ni Hagar. Pero sa anak niya kay Sarah, si Isaac. Yan, dagdagan natin Genesis 13, 14, 16 kasi hinahanap natin kung sino si Isaac. Yan, isa sa mga pinangako ng Diyos kay Abraham na pagmumula ng lahi. Yan, Genesis 13, 14 to 16. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupain na tatanaw mo ay bibigay ko sa iyo. At sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin ko sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni Uma. Amen. Isa si Isaac sa pangako ng Diyos na magiging marami ang lahi niya. Yun nga, dahil anak niya si Isaac na talagang isa siya sa pinangako ng Diyos kay Abraham nung sila'y nag-uusap ng Diyos. Genesis 15, 1-6. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitay. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong malasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin? Kung wala naman akong anak, wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin ko ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya itinuri ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Amen. Yan. Isa si Isaac sa ipinangako ng Diyos kay Abraham na sa lahi niya magmumula sindabi ng bituin sa langit at buhangin pa nga sa dalampasigan. Kaya sino si Isaac? Pangako ng Diyos kay Abraham. Isa siya sa anak ni Abraham na pagmumulan ng napakaraming lahi. Yan, sa kabila lang siya ay matanda na. At si Sarah naman ay ganun din. At paugna si Sarah ng panahon na yun. At number 2, sino si Isaac? Pangako ng Diyos kay Sarah din. Sige, basahin natin yung Genesis 18, 11 to 16. Genesis 18, 11 to 16. Yan. Pag-aralan lang natin yung kung sino si Isaac. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika sa sarili. Ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik? Bakit natawa si Sarah? At nagsabi, kung kailan pa siya matanda, saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham, mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko may anak na siya. Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, hindi po ako tumawa. Ngunit sinabi niya, huwag ka na magkaila, talagang tumawa ka. Amen. Yan. Pagkatapos umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na nakatanaw na ang Sodoma. Yan yun, okay. So yung sabihin, kasi si Sarah hindi naniniwala. Kasi matanda na nga siya, menopause na. At yun nga, at posible. Kaya si Isaac, isa din sa ipinangako kay Sarah. Pinatunayan ng Diyos talaga na talagang totoo yung kanyang sinasabi kay Sarah para maniwala si Sarah. At yun ngayon nangyari, talaga nagkaanak siya. So yung sabihin, si Isaac, una, ipinangako ng Diyos kay Abraham. Kasi Diyos at si Abraham nag-uusap eh. At pangalawa, pinangako din ng Diyos kay Sarah kasi duda siya eh. Kagaya natin,
duda tayo, imposible ko kasing magawa yun eh. Hindi naman ako nakatapos ng high school eh. Hindi naman ako nakapag-college eh. Hindi naman ako ganito eh. Hindi naman ako maganda eh. Hindi naman ako matalino eh. Yan, ganun tayo. Kagaya rin ni Moises. Yan, kagaya rin ni Sarah. Na talagang duda. Matanda na ako, imposible na eh. Pero ganun pa man, nangako ang Diyos kay Abraham at dahil duda rin si Sarah, kaya sabi niya, mayroon bang hindi kaya gawin ng Diyos? Kaya pinatunayan ng Diyos na talaga siya ay makapangyarihan sa pamamagitan ni Isaac na pinagdalang tao ni Sarah. Kaya kung sino si Isaac, pangako ng Diyos kay Abraham at pangako din, pinatunayan ng Diyos din yung pangako niya na totoong mangyayari kay Sarah. Amen? Ano pa? Pangatlo, espesyal na regalo ng Diyos kay Abraham at Sarah. Bakit espesyal sa tingin nyo? Sa tingin nyo kaya, bakit espesyal? Genesis 21, 5-8. Yan. Sige, pakibasa. Puro Genesis tayo yan. Puro Old Testament. No? 100 taon na si Abraham naging pinanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino ba makarinig ito, hindi tiyak na matatawarin. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sino makakapagsabi sa kaniyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayon man, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awati, naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Amen. Purihin ng Diyos. Yan. Genesis 21, 5-8. Yan. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac, 100 years old. Amen? Sino yung magkakaanak nun? Anong edad nagme-menopause ang babae sa panahon ngayon? Minsan 40 lang eh. 45, mga ganyan. Nagme-menopause na sila maaga. Hindi nagkakaanak. Pero 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawa ito sa akin ng Diyos. At sino mga makarinig nito ay tiyak na matatawarin. Kaya sa panahon natin ngayon, makakita nga tayo ng matanda na nagkatuluyan pa, matatawa tayo. Ay, may asim pa. Tawa. Ganun na agad yung konsepto natin. Tawa. Kaya ganun, lalo na sila kung magkaanak pa yung At hindi lang yun. Sa panahon ngayon, pag may edad ka na nagkaanak, ano lalabas sa bata? May diferensya. Hindi naman lahat. Pero kadalasan, sa siyensya, pinag-aaralan nila yung ganun talaga. Kung minsan may hindi normal sa kanila. Pero si Isaac normal eh. Tama po ba? Napaka-espesyal na regalo. Ayan, regalo ng Diyos kay Abraham at kay Sarah kasi bakit? Hindi sila ang may kagagawan sa sarili nilang mga sariliyon, kundi ang Diyos. Binigay sa kanila ng Diyos at hinintulot dahil ito ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya napaka-espesyal na regalo si Isaac ng Diyos kay Sarah at kay Abraham. Amen? Pangatlo yun. Pangapat, pinagmulan ng bayan ng Diyos o ng Israel. Tama po ba? Si Isaac ang pinagmulan ng bayan ng Diyos o ng Israel. Sige, basahin natin Genesis 25:30. 25:20-34. Genesis 25. Yan, okay. 20-34. 20. Ako na lang magbabasa. Sige. 40 taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Amoreyong Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa rin ang Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dinilig naman siya ni at si Rebecca ay naglihi. Yan. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyang pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't sinabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang nangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay? Kaya't siya ay nagtanong kay Yahweh. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa nauna. Kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang utis
at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya Esau ang ipinangalan dito. Yan yung nakaraan natin kaya. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito ng sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya, 60 taon na si Isaac noon. Lumaki ang mga bata, naging mahusay na mamangaso si Esau at sa kaparangan na halos tumira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhas ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nitong sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mas mahal ni Rebecca. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani, siya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito ay tinawag siyang Edom. Ayan. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag ako, sabi ni Esau, aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang kanyang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Esau. Yun lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Yan. Purihin ng Panginoon. Yun lang ba yun? Yan. So, ibig sabihin, ang anak ni Isaac ay dalawa, si Esau at si Jacob. At sino ba si Jacob? Genesis 32:23-30. Puro tayo Bible reading muna. Yan, basahin na lang natin ng mabilis. Genesis 32:23-30. 32. Yan. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob doon, nakipagbulok sa kanya isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya, si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbulok ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at pinasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Amen. Yan. Jacob, ang pangalan ng Israel. Yan. So, ibig sabihin, si Jacob ang pinagmulan sa lahi ng mga anak ng Diyos na tinatawag na Israel, na anak ni Isaac. Kaya, sino si Isaac? Kasama, haba ng pinasa natin, pero yun lang kukunin natin eh. Tatay niya, siya ang tatay ni Jacob. Yan. Pinagmulan ng bayan ng Diyos. Kasi anak ni Isaac, si Esau at si Jacob. At itong si Jacob na pinag-aralan natin nakaraan, siya yung pinagmulan ng Israel na bayan ng Diyos at ngayon dinidigwa ng mga Palestiyo. Yan. Panglima, sino si Isaac? Si Isaac ang katibayan ng katapatan o pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Genesis 22:1-14. Sige, pakibasa lang mabilis si Rachel. Genesis chapter 22 verses 1-14. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mo anak na si Isaac, at pagpunta kayo sa lupain ng Moira. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang alipay lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa mundo. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinasal ni Pasan
ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon, anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay iyon. Kaya patuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos lukusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako. Sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, at itiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siya isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Amen. Purihin ang Diyos. Yan. Si Isaac, sino si Isaac? Si Isaac, ang katibayan ng katapatan o pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Amen? Yan yung mga bagay kung sino si Isaac. Una, ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ayan, kasi nag-usap sila talaga, pararamihin ko ang iyong lahi. Sindami, katunayan nga yan, palitan ko na yung pangalan mo, magiging Abraham ka na kasi Abraham pa lang siya dati dahil siya pag-gawin ngayon, Abraham ka na. Tapos, sino si Abraham? Pangalawa, ipinangako niya rin kay Sarah kasi si Sarah, baugi. Imposible. Parang tayo, imposible kasi yun Magkakapera ba ako? Makakakain ba yung anak ko? Wala kami pagkain ngayong Sunday, magsisimba lang ako. Tawa mo ba? Imposible kailangan ko magtrabaho Kaya ba kami maghihimala ba yung Diyos? Na kaya bang luminis yung damit ko kapag hindi ako, pag nagsimba ako ngayon, pag hindi ko nilaban? Tawa? Mga ganun tayo kung minsan Kaya, kagaya ni Sarah, nagdududa at ang Diyos naman talagang pinatutunayan sa atin na bagang magduda tayo, talagang ang Diyos pinatutunayan. Kaya si Isaac, isa sa mga pangako talaga na tinupad ng Diyos sa paningin sa buhay ni Sarah. Pangatlo, espesyal na regalo ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. Bakit? Kasi napakatanda na nila at napaka-imposible. Hindi sila ang may kagagawa nun, kundi iniregalo ng Diyos sa kanila. Kaya napaka-espesyal na regalo ng Diyos si Isaac. Yan. Pang-apat, si Isaac yung pinagmulan ni Israel, ni Jacob, na naging lahi ng pinagmulan ng bansang Israel. Kasi si Jacob yung Israel yung lahi niya yon. Kaya nagkaroon ng bansang Israel dahil kay Jacob. Nagaling siya kay Isaac. Siya yung anak ni Jacob. Yan. Na pinagmulan ng bansang Israel, yung bayan ng Diyos. Kasi si Jesus Christ sa angkan ni Jacob nanggaling. Yan, sa buhay ni King David. Okay? Yan, sa lahi ni King David. Number 5, si Isaac ang katibayan ng katapatan ng pananampalataya ni Abraham. Biruin mo yun. Bakit kaya? Biruin mo pinangakuan ka, matanda ka nasa iyo magmumula ang lahi. At tingnan niyo ito si Abraham. Pinanguhan mo ko na sa ako ang magmumula mo ng lahi. Tapos matanda na ako, imposible na, pero tinupad mo. Tapos hindi lang yun, hihingilin mo sa akin na iaalay ko yung bundok. Tapos okay sana kung iaalay ko yung anak ko sa iyo. Okay sana, kasi binigyan mo pa ako ng instruction, pupunta pa ako sa bundok, naglakad pa rin ilang araw yun. 3 araw ba yun? 3 araw? Ayon sa ating binasa, pero mag-i-effort ka pa. Papatayin mo na yung anak mo para ihandog sa kanya na ipinangako niya sa iyo na kaisa-isa lang sa sarili mong lahi Tama? Kung ikaw si Abraham, ano yung maiisip mo? Sa tingin nyo? Kung tayo si Abraham, ano yung maiisip natin nun? Pinangakuan tayo ng Diyos, tapos binigay yung pangako. Tapos isa lang yun. Tapos hihingiin niya.
Tapos hindi lang hihingi niya, instruction lang ka pa. Papatayin mo yung putak sa bundok pa, mag-effort ka pa, 3 araw ka pa maglalakad. Pahirapan ka pa. Yan. Para may kanta na, ang buhay natin ay napagtitripan. Yan, yung kanta, medyo malabo yata ang mundo. Yung kanta na, alala ko nung binata ko, hindi ko kantayin yun eh. Parang tama, di ba? Kung ikaw talaga, si Abraham at nasa ganito kang kaisipan, pantao, yung hindi mo pa nakilala ang Diyos. Ganun lang maiisip mo, lalo na sa panahon ngayon, maraming pronunciation. Malamang, marami kang isip na maiisip patungkol sa buhay mo. Tama? Ikaw na yung pinaka malas na tao, parang gano'n. Pero iba si Abraham. Tama? Ginamit si Isaac para ipakita talaga ang katapatan niya. Talagang isipin mo yung isip at puso ni Abraham. Talagang walang duda. Talagang gagawin niya. Kasi yung instruction pa lang, pumunta ka ng bundok. Di ba? Eh, magdadahilan ka, ba't papatayin ko lang din naman ito? Bakit papakurin ko pa yung sarili ko? Ihatog ko siya, dito na lang sa labas ng bahay namin. Di ba? Pwede naman gano'n, pero hindi. Talagang si Abraham ay sumunod sa Diyos. Yan. Kaya nga itinuri siyang matuwid ng Diyos. At napatunayan ng Diyos na talagang faith without action is dead. Tama? Yan. Puri ng Diyos. Kaya ang pananampalataya walang kasamang gawa talaga ay patay. Kaya pinatunayan ni Abraham na talagang yung pananampalataya niya ay may kalaking nagawa. Sa isip, salita, at gawa. Sa isip pa lang isipin mo yun, akit ako ng bundok, yung binigay mo sa akin ng pangako, iaalay ko sa'yo. Ano yung lokohan? Diba? Tapos maglalakbay pa ako ng 3 araw. Parang parang niloloko niya na po ako niyan eh. Parang uto-uto na po ako niyan eh. Dapat, parang si Job, ano pa ako? Bakit niyo ako binuhay? Diba? Dapat, ipinatay mo na lang ako sa sinapupunan ng aking ina. Kung baga gano'n, sa buhay ni Job, gano'n din yung naisip niya eh. Pero gano'n pa man si Abraham ay talagang sumunod sa Diyos. Talagang pinatunayan niya talagang nagtitiwala sa Diyos dahil kaya ng Diyos. Alam niya ang Diyos ay makapangyarihan at walang limit sa Diyos. Lahat ng bagay ay kayang gawin. Kaya ng Diyos buhayin ang mga patay. Yan. Walang imposible sa Diyos. Kung imposible sa atin sa Diyos, posible. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kaya sino si Isaac? Kay Abraham, si Isaac ang katibayan na talagang pinatunayan niya na talagang siya ay tapat at sumusunod at may pananampalataya sa Diyos. Ngayon, ang tanong, sino si Isaac sa buhay mo, kapatid? Sa atin ngayon. Yan yung tanong na dapat nating sagutin sa ating mga buhay. Sa buhay ni Abraham, pinatunayan niya talaga na itong si Isaac na ipinangako kay Abraham, kay Sarah, espesyal na binigay ng Diyos sa kanilang dalawa, at pinagmula ng bansa ng Israel na anak ng Diyos, at ito din si Isaac ang nagpapatunay ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Ngayon, ano naman ang kaya mong patunayan sa Diyos sa iyong buhay? Kaya ang tanong, sino si Isaac sa buhay mo? Ayan. Sino si Isaac sa buhay natin? Ayan. Sino? Una, yung ating mga sarili. Tayo kasi si Abraham. Tama? Sa pagkakataon ito, tayo yung Abraham na binibigyan ng Diyos ng handog sa buhay natin. Una, ang regalo ng Diyos sa buhay natin, yung buhay natin. Amen? Nung aklat pa lang ng Genesis sa paglikha. At ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Lagi ko itong laging favorite itong verse na ito. Pag naririnig ko yung lalong dinaganahan ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Laruin mo yan ha. Napakabuti ng Diyos. Pwede niya tayong lalangin, lalo langin kita. Lalangin natin ang tao ayon sa wangis ng mga serapin, ng mga kerubin. Ano yung tsura mo nun? May pakpaka 5, kundi 4, kasi may mga mata ka, kahit sa parte ng katawan mo. Amen? Pero hindi ganun tayo nilalang ng Diyos. Lalangin natin ang tao mukha ng puno. Dahil maghapon ka lang nakatayo. Diba? Ano pa? Lalangin natin ang tao mukha ng isda. Hindi pwede ganun. Langoy ka lang ng langoy sa dagat. Masama napatpat ka sa lupa. Buhay ka pa rin, lualangoy ka, no?
Pero hindi ganun tayo nilalang ng Diyos. Espesyal. Amen? Wangis at larawan ng Diyos. Sino si Isaac sa buhay natin? Tayo. Sa ating mga sarili. Kaya dapat nating pahalagahan ang ating mga buhay. Sabi nga ng Romans 12:1, dapat inaalay ito sa Diyos bilang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa Kanya. Kaya huwag natin dudungisan ang ating mga sarili. Patunayan natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Gamit yung ating mga buhay bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Maging modelo tayo sa iba. Amen? Bilang mga anak ng Diyos at binigyan ng espesyal na buhay na meron tayo, binigyan ng wangis at larawan niya, hindi lang yun, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Amen? Kasi napakapalad natin kapatid, ikaw na nakaupo dyan ngayon. Maraming tao, wala nang panahon mag-church, wala nang tao makinig. Gustong makinig ng salita ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy 3:6-3, mababatpat ng kasamaan ng mundo ang mga tao'y magiging palalo, mapagmahal sa salapi, walang utang na loob, namumuhi sa mabuti. Wala nang karamihan sa mga tao ngayon hindi na gustong pakinggan ang salita ng Diyos, pero ikaw, nariyan ka sa upa na ito. At hindi lang yun, nasa loob ka ng church, sa loob ng bahay ng Diyos at nakikinig ng mensahe niya. Amen? At hindi lang kayo, lahat ng tao, inaabot ng tinig na ito. Mapalad ka kapatid, sapagkat isa ka sa binigyan ng espesyal na buhay ng Diyos para mapakinggan. Pahintulot ng Diyos pakinggan ang kanyang mga salita. Imaginin mo kung ngayong linggo nito nandoon ka sa sabungan. Anong mga salita ng Diyos ang mapapakinggan mo ron? Anong espesyal na bagay ang mapapakinabangan mo sa bagay na yun? Meron material na kung saan sabi ng banal na kasulatan, wawasakin ng Diyos ang mga bagay na material pagdating ng panahon. Amen? Kaya una, sino si Isaac sa buhay mo? Yung sarili mo. Yung sarili natin na nilalang ng Diyos. Wangis at larawan niya. Amen? Sabi nga ng Awit chapter 8 verses 1-9. Aklat ng mga Awit chapter 8 verses 1-9. Kung meron tayong mga Biblia, Awit chapter 8 verses 1-9. Ito yung nakaraan. O Yahweh na aming Panginoon sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong paburit abot sa langit, pinapuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtamo ng isang tanggulan, kaya't nakahimig ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin sa iyo na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagahan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mga mababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhay nga sa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon sa buong mundo'y tunay kang dakila. Amen? Sino ang tao? Sino ka na nakaupo dyan? Sino ka na nakikinig dyan upang lalaki ng Diyos? At iparinig sa Kanya ang mensahe niya upang sabihin sa iyo napaka-espesyal mo nang ikaw ay hinitulog ng Diyos na mabuhay sa daigdig. Amen? May isang bagay na hindi natin napupunan sa ating mga sarili. Ang unang bagay, ang unang Isaac na meron tayo sa buhay natin, yung sarili natin. Kaya dapat, bilang Isaac, kagaya ni Abraham, dapat talagang sumusunod tayo at pinatutunayan natin sa Diyos niya. Ang buhay niya na ito na espesyal ng binigay sa atin ay hindi paliwala, hindi masasayang na pagdating ng panahon kung ano yung ninanais niya na makasama tayo sa kanyang kaharian ay mangyari sa bawat isa sa atin. Amen? Gagawat na maraming tao talaga lumalayo sa Diyos, namumuhay sa mabuti, ayaw nilang pakinggan ang mga mensahe ng Diyos, yung mga tugtuging makalangit, talagang nabibingi sila, pero hindi sa mga anak ng Diyos. Amen? Kasi isang malaking karangalan ang papurihan ng tao ng Diyos. Isang malaking karangalan na bigyan tayo ng pagkakataon parangalan ng Diyos. At itong buhay na ito, ang unang Isaac na binigay sa atin ng Diyos, ang ating mga sarili. Kaya huwag natin itong gamitin sa hindi tama. Lagi tayo magpakumbaba sa Diyos, matutong sumunod, matutong manampalataya, kagaya ni Abraham. Pinatunayan niya sa gawa na talagang siya ay naniniwala at nagtitiwala na talagang ang Diyos ay makapangyarihan, kayang bumuhay ng mga patay. Amen?
Yan. Una, sino yung si Isaac sa buhay mo? Yung sarili mo, na espesyal na ginawa ng Diyos na kalarawan at kawangis niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Number 2, sino si Isaac sa buhay mo? Yan. Siyempre, mga mahal mo sa buhay. Yung loved ones mo. Nagaya kay Sister Reggie, prayer request niya, yung magkaanak na lalaki. Sa mga magulang natin, tayo. Tama, sa atin naman, kung wala tayong mga anak, yung mahal natin sa buhay, kapatid, magulang, kaya yung mga malalapit sa akin, yan, anong dapat natin gawin? Exodus 10:2, sabi ron, may sinasabi ron, Exodus 10:2, yung mga loved ones natin. Exodus chapter 10 verse 2, yan. Sabi ron, ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi niyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko pinakita sa mga Ehipsyo ang aking kapangyarihan at sa gayoy kinikilala ninyong lahat na ako si Yahweh. Yan. Sa Matthew 10:37, ayan o, nakasulat doon sa gilid. Ang sino ang magmahal ng labis sa kanyang anak? O, Matthew 10:37. Yan. Matthew 10:37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen? Kanina sa Exodus, sinabi doon, dapat isabihin natin sa ating mga mahal sa buhay yung kadakilaan ni Yahweh. Anong ginagawa ba natin? Parang baliktad pa yung iba eh. Hindi eh. Hindi si Jesus yung pinapangaral natin sa kanila eh. Hindi ang si Yahweh ang dinadakila natin sa kanila. Itinutulak na natin sila kuminsan sa mga bagay na gusto lang nila eh. Tama? Pinupus natin sila sa kuminsan, naglalayo pa sa Diyos eh. Tinutulak natin sila doon eh. Ayaw na rin natin sila kuminsan, kaya babawalan natin sila gawin yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. Kasi mas gusto natin sa nakikita natin yung pangarap nila, doon ka na muna mag-focus. Yan, ganun tayo mga magulang kung minsan. Pero ngayon, mga Kristiyano tayo, hindi na dapat tayo ganun. Kaya dapat, kagaya ng utos sa Exodus, dapat yung kadakilaan ni Yahweh. Laging dapat pinipilit natin sikapin na maituro sa ating mga anak, sa mga kabataan na yan. Yan. At tayo naman, ng mga kabataan na ito, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating mga kamag-aral, sa lahat-lahat ng palibot sa atin. Huwag sila nawa ang maging dahilan ng ikakalayo natin sa Diyos. Bagkus, tayo ang maging dahilan ng ikaliligtas nila para pagdating ng panahon, magkikita-kita tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sino si Isaac sa buhay mo? Yung mga mahal mo sa buhay. Kasi hindi mo yan kayang ibigay sa Diyos eh. Minsan may usapan kayo ng mga kaibigan mo, hindi ka na mag-church. Kasi nakakahiya sa kaibigan ko, birthday niya pa naman ngayon. Ngayon lang naman hindi ako makapunta, ngayon lang kami magkikita. Ngayon lang siya mapapashare sa Maynila eh. Tama? May mga ganun pa tayo minsan eh. Importante po kasi ano ba mahalaga pag tinanong ka, yung pag-church o yung kaibigan mo? Pastor, yung pag-church. Pero ano yung ginagawa mo? Ano ba yung mahalaga? Yung trabaho mo o yung Diyos? Pastor, yung Diyos. Pero yung ba ginagawa mo? Ano ba mahalaga? Yung pag-aaral mo o yung Diyos? Pastor, yung Diyos. Pero ano yung ginagawa mo? Ano ba yung mahalaga? Yung mga material na bagay o yung Diyos? Pastor, yung Diyos. Pero ano yung ginagawa mo? Amen? Ayan, ayan yung bagay na hindi natin napapatunayan sa Diyos, hindi kagaya ni Abraham. Talagang pinatunayan niya sa gawa. Amen? Yung kanyang pananampalataya. Imposible. Binigyan siya ng anak, baog si Sarah, yung asawa niya, matanda na siya. Hindi na siya magkakaanak. Pero tinupad ng Diyos yun, at hiniling ng Diyos yun, binigay niya pa rin sa Diyos. Kaya ang istorya ni Abraham at Isaac parang istorya ng Diyos at ng anak na si Jesus eh. Imagine niyo yun. Binigay mo yung anak mo, nagkakaisa-isang anak mo sa atin. Binigay niya sa atin si Jesus. Ganun din si Abraham. Kaya itong ibigay sa Diyos. Hindi niya na pinahalagahan yung sarili niyang nararamdaman. Ang mahalaga sa kanya yung sundin niya yung makapangyarihan ng Diyos na nagbigay sa kanya ng pangako na yun, ng kanyang regalo na yun, na napaka-espesyal. Amen? Kaya, number 2, yung loved ones natin, huwag nawa itong maging dahilan para malayo tayo sa Diyos. Pagkus, kagaya ni
ng utos sa Exodus, dapat yung mga loved ones natin ang ilapit natin sa Diyos. Amen? Kaya si Isaac, na mga loved ones natin, dapat inilalapit natin sa Diyos, kagaya ng ginawa ni Abraham, na inalay niya sa instruction pa lang. Talagang nag-effort pa siya. Tayo mag-effort din tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kahit matitigas yung mga ulo nila. Amen? Ako sa mga kapatid ko, kahit paano, nagsawa na din talaga ako, pero kahit paano, kahit sa pabirong pamamaraan, nagbibiro ako para kahit paano maipasa yung gospel. Kasi may mga alam na din naman sila sa salita ng Diyos eh. At kagaya nga ni Abraham, ni Moses, sino ako? Para sabihin ito sa matanda akong kapatid, bunso ako. Kung iniwalaan ba nila ako, mas marurunong pa sila sa akin, lalo na yung mas isa kong mga iba kong matatandang kapatid. Mas marurunong pa sa akin, mas nauna pa sa akin na nangangaral. Paniniwalaan ba nila ako? Amen? Pero ganun pa man, sa lahat ng pagkakataon, kailangan natin gawin ang ating makakaya, ang ating magagawa, hanggat hindi pa huli ang lahat. Amen? Ang tanong, nagawa mo na ba ito sa buhay mo? Na ialay si Isaac sa Diyos. Ialay yung mahal mo sa buhay sa Diyos. O ikaw, yung buhay mo, inaalay mo sa mga mahal mo sa buhay na ibinigay lang din naman sa iyo ng Diyos. Amen? Kasi unang bigay sa iyo ng Diyos yung buhay mo eh. Una, ialay mo yun sa Diyos. Ako, Pastor, nagawa ko na yun. Ngayon, pangalawa, yung Isaac sa buhay mo, yung mga loved ones mo, na ialay mo ba ito sa Diyos? Yan yung magandang tanong na dapat mo sagutin sa buhay mo. At nawa, magising tayo sa buhay ni Abraham. Na yung Isaac sa buhay niya ay nagawa niyang ialay sa Diyos. Tayo, yung Isaac ba natin na loved ones natin sa buhay, kaya natin ialay sa Diyos 100%, 200%, 235%, 300%, mahirap. Pero isilang sinasabi ng Diyos, kailangan natin gawin ito. Lagi ko sinasabi, kahit 1,000,000 kabutihan pa ang gawin mo sa Diyos. Ang gawin mo na sa palagay mo, mabuti sa paningin ng Diyos. Kung hindi ito gusto ng Diyos na gawin mo, hindi mo dapat gawin yun. Ayun ang totoo na dapat nating laging naaalala sa buhay natin. Kahit 1,000,000 kabutihan pa ang gawin mo sa palagay mong tama sa paningin ng Diyos. Kung hindi ito ang instruction ng Diyos na dapat mong gawin, hindi mo dapat gawin ang bagay na ito. Amen? Ganyan ang pamantayan ng Diyos na dapat natin malaman. Kaya napakahalaga kung papansinin natin sa Old Testament ang bawat instruction na dapat natin malaman patungkol sa Diyos. Ganito ang damit ng mga pari. Dapat ganito ang kulay, ganito ang sukat. Ayan ang ibig sabihin ng Diyos sa atin. Kaya dapat marunong tayo sumunod sa lahat ng instruction na dapat natin gawin sa Kanya. Pero ganun pa man, napakabuti ng Diyos at napakamaamo ng Diyos na dapat natin kilalanin sa ating mga buhay. Amen? Yan. Kaya, sino si Isaac sa buhay mo? Una, yung sarili natin na dapat natin pasalamatan na binigyan tayo ng pagkakataon lumabas sa mundong ito at bigyan ng pagkakataon makapaglingkod sa Diyos. Kaya naman dapat inaalay natin ito sa Diyos bilang buhay na ito, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ikalawa, yung mga mahal natin sa buhay. Payag ba kayo na kayo lang ang maliligtas? Payag ba tayo na tayo lang ang maliligtas? Hindi. Nakalulungkot isipin kung hindi pa babaguhin ng Diyos yung ating mga kaisipan kapag kararapture na tayo, umaangat tayo sa alabaab eh. Oh. Nakikita mo yung nanay mo na iiwan. Ano sa palagay mo gagawin mo? Alimbawa lang, hindi baguhin ng Diyos yung... Alimbawa, kasi babaguhin ka eh. Lang kaisipan eh. Pagka inakat ka na ng Diyos eh. Nandun pa yung kamalayan mo, nakikita mo yung nanay mo, anak! Huwag mo ko iiwan! O kaya anak mo, mo yun? Boyfriend! Ba? Girlfriend! Ba? Ganun. Isipin nyo, kung di babaguhin ng Diyos yung kaisipan mo, di ba ang sakit sa kalooban nun? Baka bumaba ka nun eh, at hindi pa kayo pareho maligtas eh. Sa totoo lang eh. O kaya sumabit ka sa antena eh. Diba? Bakit ka na eh, okay na eh, sumabit ka pa eh. Kasi naisip mo pa siya eh. Kaya ganoon. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, no turning back. No turning back. Kaya sa dalawa kayong mapahamak, ligtas mo na lang yung sarili mo. Ayun ang pinakamagandang bagay na dapat mong gawin. Pero ganun pa man, hanggat nabubuhay tayo, may pagkakataon pa tayo. At ang sabi ng Bible, hanapin natin ang mga nawawala. Gawin natin sa apoy ang mga mapapahamak. At tayo ang gagawa nun.
Kasi ang unang Isaac na binigay sa buhay natin yung tayo. Yan. Kaya gamitin natin ang Isaac na yun para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya yung Isaac na binigay sa atin ng mga mahal natin sa buhay, ibigay din natin sa Panginoon bilang buhay na hanggang banal at kalugod sa Kanya. Amen? Mahirap gawin pero kailangan natin gawin. Kailangan natin makinig kagaya ng paalala ng Diyos kay Cain. Pinaalalahanan siya ng Diyos eh. Paglabanan mo ito. Kaya dapat paglabanan natin yung buhay natin ngayon. May banal na kasulatan, may mga nangangaral na ron. Sabi ng Lucas 16, anduro na yung sulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan na nila yun. Kaya sa buhay natin ngayon, pakinggan na natin ito, lalo na ngayon, napakalapit lang dumating ang ating Panginoon. Amen? At panghuli, pangatlo, sino si Isaac sa buhay mo? Karir mo. Yung katayuan mo sa buhay. Tama ba yung karir katayuan mo sa buhay? Ayan. Natanggap o katayuan sa buhay. Yung meron ka ngayon. Yung iniingat-ingatan mo, yung pangarap mo. Amen? Yan ang Isaac sa buhay natin. Na kung minsan, ginagamit tayo para lumayo sa Diyos. Na kung minsan, hindi natin maibigay-bigay sa Diyos yung karir natin. Yung material na bagay. Tama? Yung mga bagay na meron tayo, mas mahalaga sa atin, na-itsapera natin yung Diyos. Napakadaling sabihin na mahal natin ang Diyos, pero hindi kagaya ng pagmamahal ni Abraham na talagang pati sa gawa, pinatunayan niya. Tama? Madali natin sabihin, Christian ako. Mahal ko ang Diyos. Napakadaling sabihin doon, pero sa gawa, hindi natin magawa. Sa katunayan nga yan, sa buhay natin, hindi natin kayang ipagpalit yun sa material na bagay ang Diyos eh. Sa totoo lang eh. Sa pera lang eh. Sa tuklasin lang eh. Hindi natin kayang isakripisyo yung kaperahan natin para lang sa Diyos. Maganda naman kasi tama. Tama din naman na kailangan natin buhayin yung pamilya natin. Tama. Walang masama doon. Walang masama. Tama na dapat tumulong tayo sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating mahal sa buhay. Tama. Walang masama yan. Pero ang hindi tama, yung hindi natin unahin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yan yung hindi tama. Tandaan natin, balik tayo sa 10 utos. Ang Diyos ay mapalibubuing Diyos. Kapag oras ng Diyos, oras niya yun. Dapat hindi natin yun binibigyan ng halo, kundi dapat 100% binibigay natin ang ating oras sa Panginoon. Iyan ang gustong malaman natin, na gustong isasabihin sa atin ng Diyos, na karagdagang kaalaman na pwede natin gamitin habang naghihintay sa ating Panginoon Jesus. Amen? Sino ang Isaac sa buhay natin? Yung karir natin. Ayan. Yung meron tayo. O, natin na yung ating mga children ministry. Nag-ministry na sila. Ayan. Kaya sigapin natin yung mga ating mga anak ay sige, timunin nyo lang. Ihandog natin sa Diyos. Yan. Habang maliliit sila, sanayin natin dito na bagamat ganyan sila, kung minsan magugulo, pero sabi ng Diyos, hayaan natin lumapit sa akin ng mga bata. Yan. Kaya huwag lang tayo magpa-distract sa kanila. Pagpos, sawin lang natin sila ng may katahimikan. Yan lang naman ang gusto ng Diyos. Ang mahalaga, pinapahalagahan natin yung gawain niya sa isip at ating puso. Yan. Sa gawa natin, gawin natin ang lahat ng makakaya natin para pakinggan ang banal na salita ng Diyos. Yan. Amen? Yan. Ayun yung na-distract na. Pinapakalako natin, Panginoon. Yan. Yan. Sanayin natin yung maging focus. Gamitin natin yung free will natin sa tama. Ganun yun. Gamitin natin yung free will natin sa tama. Kasi gaya nga ng sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na papalibubuhin. Tandaan natin yan. Pero huwag tayo mag-alala, alam ng Diyos yung ating mga iniisip, ang ating mga nararamdaman. At ang kailangan lang natin gawin maging tapat sa Kanya. Sa lahat ng at sikapin, pakita sa Kanya, kagaya ni Abraham, nag-action siya. Kaya mag-action tayo sa ating mga buhay na gawin ang pananampalataya na may kalakip na gawa. Amen? Ayan. Sino ang Isaac sa buhay natin? Yung karir natin na natatanggap natin. Hindi kasi natin ito kayang pagpalit. Pero si Abraham, si Isaac ang lahat-lahat sa buhay niya, yung pangako na hiningi sa kanya ng Diyos pero binigay niya.
talagang binigay niya. Kasaksakin niya na, pero ganun pa man, dahil sinubukan lang siya ng Diyos sa buhay natin at tayo naman, akala natin, bibiguin tayo ng Diyos kung susundin natin siya. Kaya kung minsan namamali tayo ng mga desisyon din sa buhay natin, yung plano nagiging iba, pero salamat pa rin, kahit tayo nagkakamali, gumagawa pa rin siya ng paraan para sa atin. Dapat na-appreciate natin yung mga bagay na yun. So walang hanggan ng kapatawaran ng Diyos eh. Oo, nagkakasala tayo ngayon, pero dapat bumalik tayo sa Diyos palagi. Sikapin natin na pinapakita din natin sa Kanya na tayo nagiging tapat hanggang sa muli niyang pagbabalik kagaya ni Abraham na talagang pinatunayan sa gawa. Ayan, lahat ng Isaac sa buhay niya, ipinagkaloob niya sa Diyos. Tayo naman, lahat ng Isaac din sa buhay natin, pagkaloob natin sa Diyos, maging sa ating mga wealth, sa ating mga kayamanan, sa ating buhay. Tayo, hindi tayo mayaman, naririto. Amen? Ngayon pa lang, nawa, sigapin natin ihandog sa Diyos din yung ating mga wealth kahit kakaunting sa wala. Napakahalaga. Kasi iyan yung gagamitin din ng kaaway para mag-distract tayo pagdating ng panahon. Yan. Basahin natin yung Santiago chapter 1, verses 9 to 17. Santiago. Aklat ng Santiago chapter 1, verses 9 to 17. Sabi rito, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ay ibinababa sapagkat ang mayaman ay nilipas niya gaya ng bulaklak ng damo. Yan, 9-10 yun. Kasi yung karir natin ayaw natin bitawan niya kasi sa pagkaakala natin na pagdating ng araw ay giginhawa ang ating mga buhay. Kaya sabi rito, dapat magalak ang mahirap. Kung tayo mahirap, pag itinataas, magalak tayo sa Diyos. Yan, at gayon din naman ang mayaman kapag siya binababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. So, ibig sabihin lang doon, mayaman o mahirap ka, dapat lahat ng ito, ang Diyos ang lagi mong dinadakila. Dapat hindi ikaw ang ginagamit ng mga bagay na ito, ng karir mo, para dakilain mo yung sarili mo. Tama, na nagiging isakap na doon na nakapokus ang lahat, ang attention mo, focus. Wala na sa Diyos at inalaunan, akala mo, gagawa ka pa ng haka-haka sa isip mo na ito pa yung gadahilan mo para maglingkod sa Diyos na hindi mo namamalayan, kinalaunan, ito na pala yung magiging sanong ng pagkawalay mo sa Diyos. Amen? Ang damo ay nalalandas sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Kaya walang halaga ang lahat. Mayaman ka man sa mundong ito, sabi ng isang bahagi ng kasulatan, aanuhin mo ang yaman kung mapupunta ka lang din naman sa impyerno. Anong pakinabang nito sa iyo? Kaya mo bang bumili ng jet papunta ka langit pag nasa impyerno ka? Ang tanong, may magtitinda ba ng jet sa impyerno? Mahalaga pa ba ang pera sa impyerno? O buhay pa ba ang pera pagdating sa impyerno? Na. Kaya anuhin mo, ang ganda ng buhay mo, kung mapapahama ka naman sa impyerno, ilalayo mo naman ito sa Diyos. Amen? Kaya yung career natin, na isaang ng buhay natin, matuto natin itong gamitin para sa Diyos. Huwag ito ang gagamitin para malayo tayo sa Diyos. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang abalahan. Para ng tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ang pinakamaganda, sabi rito, mapalad ang taong nagiging tapat. Mayaman o mahirap ka man, dapat tapat ka sa Diyos at ginagamit mong lahat ng ito para sa ikadadakila ng Diyos mo, ng Diyos nating lahat. Amen? Huwag sabihin nyo naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring manukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Nagtutokso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kaya yung Isaac na material na bagay, na karir natin sa ating mga buhay, huwag natin gawin nasa sa ating mga isip. Na kasi pag tumubo ito sa ating mga puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Amen? Makakalimutan natin ang Diyos kapag tayo naging focus sa ating mga karir, sa lahat ng mga bagay na gusto nating maabot sa ating mga buhay. Natutokso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan, impyerno, ang bagsakan natin kapag nangyari yun. Kaya, huwag nawang ihintulog ng Diyos, sabi ng ibang bahagi ng banal na kasulatan,
wala na tayo dagyan, na tayo gumagawa na hindi naglilingkod sa Diyos. Sa mas mababaw na salita, huwag nawa tayong dagyan ng ating kamatayan. Nanduroon tayo sa lugar kung saan hindi dapat tayo naroon. Na kapag linggo, nandoon ka sa mall na dapat nasa church ka. Na kapag linggo, nandoon ka sa inuman na dapat nasa church ka. Na kapag linggo, nandoon ka sa trabaho na dapat sa'yo nasa church ka. Nandoon ka sa iyong paaralan na dapat sa'yo nasa church ka. Huwag na huwag ihintulot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nadagdagan ng ating kamatayan sa gulong anyo ng ating buhay. Amen? Kasi magiging huli ang lahat sa buhay niyo. Sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang nakakaparoon ay hindi na makakaparini. At nakapaparini ay hindi na makakaparoon. Kaya ang sinasabi ng Diyos na malinaw na dapat nating laging naaalala sa ating mga buhay. Amen? Kaya tandaan natin ito, mga magulang, mga kapatid. Ang Isaac na binigay ng Diyos sa atin, gamitin natin ito para sa ikaramal ng dakila niyang pangalan. Huwag ito ang gagamit sa atin para ito'y maglayo sa atin sa Diyos. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen? Pagsikapan natin gawin ng mabuti at sundin ng Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa atin. Huwag natin gawin ng mabuti na alam natin sa ating mga buhay na pagdating ng panahon, magpapahama sa ating mga buhay sa impyerno. Amen? Kaya mag-isip tayo sa ating mga buhay. Hanggang tayo naririto, hanggang nakikita natin napakabilis ng oras at panahon, tayo nanghihina, tumatanda, nagkakasakit at namamatay, tandaan natin yan. At huwag namang ihintulot ng Diyos. Nadatnan tayo na ginagawa natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya yung Isaac sa buhay natin, na binigay ng Diyos, kagaya ni Abraham, sikapin natin may alay din sa nagbigay nito sapagkat ito ang gusto ng Diyos at banal sa kanyang paningin na dapat natin gawin sa ating mga buhay. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niya tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Yan. Kaya tayo ang modelo ng Diyos na dapat natin sikaping abutin yung mga tao. At kung tayo bibigay sa mga Isaac sa buhay natin, ano tayo magiging modelo ng mga taong may hina. Amen? Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mag-isip tayo ng tama sa Diyos. Isipin natin ang kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa buhay natin at dapat natin ibalik sa Kanya ito. Focus tayo sa Kanya, Hebrews 12:2. Ituon natin ang ating palingin kay Kristo na pinagmulan ng ating pananampalataya. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin inyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi sinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sinusunod dito ay katulad ng isang tao tumingin sa salamin at pagkatapos tignan mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang hitsura. Ang tao lang sasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inakala niyo naman na siya religyoso ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Ang pagiging religyoso at dalisay at walang dungis sa harap ng Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa ng kasamaan ng mundong ito. Yan ang buong Santiago chapter 1. Sumobra tayo hanggang 17 lang sana tayo. Pero dahil sa napakaganda ng mensahe ng Diyos, talagang dapat natin ipahayag na dapat sa lahat ng pagkakataon, paglingkuran natin ang Diyos sa ating mga puso. Huwag natin kalimutan yung sarili natin na tayo mga anak ng Diyos at binigyan ng Isaac sa buhay natin na dapat gamitin para ibalik sa Diyos na bilang pagpaparangal sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Kaya magpatuloy lang tayo sa ating buhay, iba-iba ang ating mga katawagan.
Iba-iba ang ating mga gift. Sa Romans 12, lahat tayo binigyan ng iba't iba. Kakayahan, gift. Tandaan natin ito. Gift ba? Gift. Gamitin natin ang gift na pinapagharian ng ating mga buhay ng banal ng Espiritu. Tandaan natin yan. Lahat tayo may gift. May tagapagturo, kagaya ng sabi ni Pastor Eddie. Iba-iba tayo ng katangian sa pangangaral. Iba-iba tayo sa pagtugtog, sa ating mga konsepto. Sino si Apollo, sino si Pedro, sino si Pablo. Hindi sila mahalaga. Hindi kami mahalaga. Hindi kami dapat idulugin nyo. Ang mahalaga, yung salita ng Diyos. Ang mahalaga, yung pinangangaral namin sa inyo. Yung mahalaga, yung salita ng Diyos buhat sa banal na kasulatan na ipinamahagi ng Diyos sa atin. Kaya lahat ng gift na ibinigay ng Diyos ay mahalaga. At dapat itong gamitin, kalakip yung buha ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen? Yung gift na yan, gift lang yan. Hindi yan ang makakapagligtas sa atin. Tandaan natin yan. Kaya huwag tayo humanga sa mga tao. Ayoko na munang pumunta sa church kasi wala silang pastor eh. Sila-sila lang naman, kami-kami na lang nandiyan eh. Hindi na muna ako mag-church pagka marami na lang kami. Tama? Tsaka na lang ako aati ng mga ganito kapag may bisita. Minsan may ganun pa tayo eh. Tandaan natin, hindi mahalaga kung sino mga taong ginagamit ng Diyos. Oo, galang natin sila, pakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Ang mahalaga, yung salita na pinapangaral nila. Amen? Kasi sila gagamitin ng Diyos para malaman niya yung salita. Pero huwag tayong iidolo sa kanila. Iba tayong konsepto ng pagkatawag, ang mahalaga, yung tumawag sa atin, ang pinaparangalan natin. Amen? Ano man ang ating mga tungkulin, gabi natin yun. Sikap natin ang Panginoong Jesus ang ating pinaglilingkuran sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos sa umagang ito, tandaan natin, sino si Isaac sa buhay natin? Si Isaac, yung sarili natin. Si Isaac, yung mga mahal natin sa buhay. Si Isaac, yung karir natin na dapat hinahandog natin sa Diyos kagaya ng ginawa ni Abraham. Pagpapatunay ng ating pananampalataya na may kalakip na gawa. Pagdating ng araw na yon, sabi rin, mapalad ang taong datnan ng Panginoon na ginagawa ang kanyang tungkulin. At well done, may good and faithful servant. Yan ang mangyayari sa atin. Kaya, paalala lang ulit, kung nawang hitulog ng Diyos, datnan tayo sa hindi tama lugar, sa hindi tamang gawain, sa hindi tamang konsepto ng ating buhay. Ano yun? Yung ikamatay natin isang bagay na wala tayo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag lang ihintulog ng Diyos. Lagi natin ipanalangin at nawa, kakabagan tayo ng Diyos sa ating buhay dahil tayo yung mga bayang pinili. Grupo ng mahalagang pari. Tandaan natin yan. Maglingkod tayo sa Diyos. Tandaan natin, lagi nagpapaalala ang Diyos, pero tayo pa rin ang magdidesisyon ng mga bagay kung gusto natin pakinggan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo manalangin sa Diyos. Lord, salamat po sa iyong dakilang salita na aming napakinggan sa buhay ni Isaac. Panginoon, salamat din kay Abraham na bilang ehemplo, Panginoon, ng pananampalataya. Nakita namin yung buhay niya, kung paano niya binigay sa iyo ang iyong regalo din naman sa kanya. Gaya namin, Panginoon, marami kang binigay sa amin at kung minsan nga, ito ay aming inaangkin, patawad, Panginoon, sa bagay na ito. At ganun pa man, tulungan mo kami unawain ang lahat ng bagay sa mundo ito. Naniniwala kami sa iyo. At alam namin, Panginoon, na isa kami sa mga lahing pinili mo na pagdating ng panahon ay makakasama. Kaya habang kami naririto sa mundo ito, Panginoon, gabayan mo kami. Ang iyong banal na Espiritu ay patuloy mong pakikisalin sa amin, Panginoon, upang turuan, paalalahanan, samahan kami, Panginoon, sa aming buhay na ito na napakahirap, Panginoon, para sa amin na gumawa ng mabuti. Pero kapag ikaw, Panginoon, ay patuloy mo kami kinahabagan, Panginoon, sigurado kami, Panginoon, magiging tama ang lahat ng konsepto ng aming buhay sa mundo ito. Ang aming mga puso, Panginoon, ay binubuksan namin sa iyo. Tawad kung sakaling kami nagkakasala sa iyo, Panginoon.
pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo at patuloy mo kaming laging paalalahanan upang managana nawa ang iyong pag-ibig sa buhay namin. Purihin ka, Panginoon, gabayan mo kami ang aming sambahayan, maging sa lahat ng tao, Panginoon. Bigyan mo ng pagkakataon pakinggan ang iyong mga salita. At dalangin namin sa iyo, Panginoon, kagaya ng aming napag-aralan, huwag mong ihintulot, Panginoon, na kami mapahamak dahil sa sarili naming mga kagagawa. Pagpus, ihintulot mo, Panginoon, na magkaroon pa kami ng pagkakataon, kagaya ni Abraham, na magawa namin ng may katapatan at may pagsunod, nang maipakita sa iyo ang aming pananampalataya, may kalakip na gawa, Panginoon. Salamat sa managana nawa ang iyong kapangyarihan at kabutihan sa aming mga buhay na ito. At ito ang gagamitin namin para abutin ng mga tao nais mo pang maligtas. Kaya gamitin mo kami sa aming mga buhay ito. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga mensahe. Pinararangalan namin ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Purihin ng Diyos. Yan. At announcement ng ating gawain ay 8:30 at 11:30. Ayun, pasalawan tayo. Ano pa? Pag Miyerkules, alas 3. Kapag Sabado, alas 2. Tama? Tapos, practice sa hapon. Devotion, alas 5 ng madaling araw sa hapon. At meeting mo tayo. Gusto nyo ba mag-meeting para sa ating ating anniversary? Medyo tanghali na. Kaya pa ba?